Hi, SK. May isa pa pong barangay nakikinabang dito, tama ba? Nandito rin po mga taga-Kambuga, of course, Kapitan Jun de Villa. Hi. Kay Kagawad Ruel. Ay, si Kagawad Marquita. Andito po ba? Kanina. Ay, nanay. Kagawad. Okay. Kagawad Susimo. Yan. Kagawad Divina. Hello. Si Kagawad Fernando. Kagawad Perdo. Oh, kompleto. Kagawad Leonide. Hi. At saka si SK Lawrence. Uy, kompleto sila. Palakpakan naman natin silang lahat. Siyempre, kalakbay po natin. Kilalang kilala nyo na itong mga taong ito. Naglilingkod po sa inyong bayan. Sangguniang bayan po natin. Nandito po si Konsehal Alex Morales, Konsehal Tony, Konsehal, ano pa pa, Eman de Luna, Andy, Konsehala Vicky, at siyempre ang inyo pong flawless na Vice Mayor. Palakpakan nyo na si Vice Mayor Jay. Yan. At syempre, ang atin po masipag na punong bayan, palakpakan po natin, Mayor Aris Aguirre. Mga kasama ko naman po simula sa pamahalaang panlalawigan, ang inyo pong kilala na, at I'm sure number 1 na bukal, papalakpakan po ninyo, din naman kayo nagkamali. Bukal JJ Acevedo. Hindi naman sana kayo di nagkamali sa amin. Kasama ko po ang ating Vice Governor 3rd Alcala. Landslide po kami dito sa Mulanay ni Vice Gov. Si Bukal JJ lang po yung sumabit doon, nakabitin. Pero hindi na. Landslide na siya sa next. Tama po? Siyempre, may bago akong papakilala sa inyo. Taga 3rd District po ang bagong bukal. Ex-officio po sa Sangguniang Panlalawigan ng Kabataan. Taga San Francisco po yan, kapitbahay ninyo. Si Bukal Jackie De Limos. Tayo. Okay? At syempre, nagsasalita sa harapan, sana pinapalakpakan din. Father Victor, ating pong kaibigan. Marami po kaming kasama, taga-pamahalaang panlalawigan. Diyan po si Sir June, PIO, Provincial Engineering, si Engineer Shell, si Ma'am Selly, aking consultant sa aking opisina sa paggawain, sina Lito, Sir Lito. Sa mga guro po natin, ating District Supervisor ng District 1, kay Ma'am, at lahat pong mamamayan na nandito ngayon. Again, magandang hapon po. Laksan yung sagot, nahihilo nga ako. Baka mawala ang hilo ko. Yan. Para naman happy. Alam nyo po, kasi umalis ako ng gumaka 5:30, 5:40 ng umaga. Yes po, maaga po akong gumising. At maaga po akong dumating sa Mulanay. So, 7:30 po, nasa San Pedro na po kami ni na Mayor. Si Mayor mas maaga pa sa akin. Kaya, kasama sa hilo, ay yung puyat at saka pagod, plus inalog-alog pa ni JJ yung hanging bridge. Yon. Yun pong vertigo ko, talaga may imbalance na trigger po siya pag umalog po yung ulo ko, no? Okay. So, happy ba kayo? Yan. Taas ang kamay ng hindi maligaya ngayong araw. Ate, bakit? May dinadala ka? May tumaas yung hindi masaya. O sige. Ha? Na mali lang. O taas ang kamay ng may pinagdadaanan ngayon. Ha? Wala. Chill lang. My God! Nakakuha akong chismis. Ganon? Text ko. Okay, sige. Birthday ni Mayor, belated happy birthday. Tapos may kasalanan tayo sa wife niya dahil birthday ni Mayora ngayon. Pero dahil bababa ako, live tayo. Okay, Mayor, clip mo yon, no? Mayora, alam mo na, pahiram mo na to sa taong bayan. Mula yan, mulanayin. Talagang
mahalaga ka sa kanya, mahal ka niya. Kaya, Marina. Kaya naman, Mayor. Ganun, alam niyo po, nung birthday po nung anak kong bunso, parang in my life, lagi po akong absent pag birthday ni Attorney Mike. For some reason, pero hindi ko alam kung masama ang loob niya sa akin, pakitanong nga. Kasi I think lagi po akong absent sa birthday niya, March 1. Ewan ko kung bakit. Lagi po akong wala. May ginagawa. Kaya hindi dahil mas mahalaga yung ginagawa ko, it's just that I have to do. No? So I hope na unawaan ako. Kaya live po kami ngayon, may internet kami ngayon, may dala kaming wifi. Bigay po yun ng anak kong bunso, ni Attorney Mike. Okay, sana all daw. Magsulisit tayo kay Kong Reynan. Sabi kaya, dinamay eh. Kasi taga 4th District po yung anak ko eh. So, sulisit ko lang din po yun. Anyway, so katulad tong mga proyektong ito, alam nyo po, nung bago po akong congresswoman, hindi pa ako congresswoman sa district, so nagpapakilala ako, pumunta po ako sa barangay, no? So ang daming problems ko nakikita na I wish may magagawa ako na, but gumagawa ng paraan para solusyonan. At isa po ito sa mga problema, yung access, no? Lalo na pagka may ilog. I remember may pinuntahan po akong barangay na super layo sa Lopez, na naglakad po ako ng ilang oras, tapos tumatawid po kami ng ilog. Ginawa nung principal, sinabayan po ako pagtawid, no? Talaga naman pong napakalayo, no? At doon sa pagtawid namin, habang nagtatawid, pinukwento niya sa akin lahat yung mga sufferings, yung mga pinagdadaanan niya bilang guro na taga-bayan at ng mga bata, ng mga tao, no? And alam mo yon, hanggang sa makarating po kami doon sa aming pinuntahan na barangay na napakalayo, talagang hindi ko na kinaya, no? Parang, my God, grabe po talaga. Tapos bumalik uli kami, tumawid na naman po kami. 3 ilog po ang dinawid namin. Okay? At kinuwento niya, pagka po doon po ay umuulan ng malakas, rumaragasaan tubig, no? So, immediately pagbaba ko sa Gumaka, pagkita namin ng asawa ko ng weekend, sabi ko, Dad, alam mo, galing ako sa barangay na ganito. Pagkatapos, itong sitwasyon nila, tapos ito ay tsura niya, bla 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 bla. Pwede bang paggawa natin hanging bridge? My God, nakakaawa yung mga tao. And then, bumalik ako doon, ginawa na niya yung hanging bridge. May hanging bridge na siya. Okay? So, ang moral lesson doon, although it's very hard, no? Ay yung na hindi mo siya narinig at hindi mo lang siya nakita, but naramdaman mo yung bigat ng pinagdadaanan ng everyday ng mga tao, no? I think yun ang pinakamahalaga. Kaya sabi ko, yung mga leader na matagal naman ang leader, pagkatapos di naaaksyonan ang problem na I believe kayang aksyonan, pakiramdam ko manhid yun. No? Kasi pagka seryoso ka, hindi ka makakatulog. Alam mo yun? Sinaiisip at naaalala mo siya. Tama po? Dahil pag umulan, alam niyo po pag umuulan ng malakas, hindi ka talaga makakatulog kasi naiisip mo yung tinanim na palay, iniisip mo yung mag-harvest na alam mo na, nagdurugo ang puso nila kasi pagkakakitaan na nila ay nawala pa. Tama po? That's how. Yun yung very difficult. Sa mga katulad, halimbawa ako, masyado kong dinadamdam at dinadala yung problema ng pamayanan. Tama po? No? So, I'm happy na makapunta po dito sa Bagupayo again. And then nakapaghatid po tayo ng tulong. Pero alam ko may mas malalim pang maraming problema na kailangang tugunan, katulad ng daan, para mailabas nyo yung inyong mga produkto, primarily ang kopra, ang gulay na inyong ginagawa. So, palaging, I'm sure si Mayor naranasan ko. Sa hapon, late in the afternoon, sa opisina po sa Kapitolyo, and then lalapit silang ganyan. So, ganito itsura ko. Anong itsura ko, Engineer Ferrer, tsaka si Ma'am Sally? Okay? Nakaganyan po talaga ako. Parang gusto mong umiyak. Saan tayo kukuha ng pera? Nandiyan sila. Oh, yan sila Ma'am Sally. They know that it's
parang, saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo pipera? Ma'am, tapos, pagka may pupunta sa akin, national government agency, sasabihin nila, wala po kaming opisina, pwede po ba kami makaganito na opisina, wala po kaming po sasakyan. Alam niyo po, yung mga empleyado namin sa Kapitolyo, tatabunan na po sila ng mga kesa may nababagsak, sangguniang panlalawigan, wala po silang opisina. Things like that. Of course, parang pamilya, bago mo unahin ang iba, sabi nila, inuuna mo yung mga anak ko. But experience ko sa buhay ko bilang may asawa, nakita ko sa asawa ko, bago na niya kami unahin, inuuna niya iba. So, parang natutunan ko lang din yun sa asawa ko. Alam niyo, nung mga anak ako sa panganay ko, wala akong pera, wala kaming pera. As in. Ayan, naiyak tuloy ako. Pero may trabaho siya. Okay? But that's okay. Kasi, lahat ng kumakatok, totoo ito, hindi drama. Lahat ng kumakatok sa pintuan namin, humingi ng tulong, binibigay niya. Okay? So, parang, but God is good. Totoo. Kung lahat ng nakakakilala sa asawa ko, they will say, that's the reason why God blessed them. Hindi mo pinagkakait kung anong meron ka. Tama po? But, being a governor is different. Sobrang iba po talaga siya kasi sobrang dami yung problema. Wala po akong problema sa buhay. Pero ang daming problema ng tao. Tapos pag di mo na pagbigyan, ipopost ka sa Facebook, rereklamo ka. 'Di ba? Of course, tao ko, nasasaktan ako. 'Di ba? Parang gusto mong magmilagro sa lahat ng problema, gusto mong ibigay as much as possible. But ako, kaalam ni na Bukal JJ yan, ni na VG, emergency, pikit mata, gagawan po namin yan ng paraan. Tama po? So lahat po ng paggawain sa barangay, sa ating mga punong barangay, sa ating mga paaralan, Kong Reynan, ako, si Mayor, mga senador po na tumutulong sa atin para yung mga infrastructure maibigay, makapagdagdag sa social services para sa may sakit, para sa pagpapaaral, pagbigay ng trabaho, ng pangkabuhayan, lahat-lahat, no? So, ginagawa. Yung QMC, alam niyo po, kahit na hindi po ako sanay na naghihingi ng tulong sa iba dahil nahihiya ako, pero para lang sa mga tao, kinakapalan ko ang mukha ko na pumunta para makiusap, para lang po maibigay ng mabilis sa inyo, para magkaroon ng CT scan, para makabili ng ultrasound. Yung ganun ba? Ang hirap. I think kaya ako umiiyak kasi pagod na ako. Hindi. Nihinga ko lang po sa inyo kasi hindi ko sinasabi dahil gumagawa ako ng dahilan. Kung hindi ito ang realidad ng buhay ko bilang ina ng ating lalawigan. Okay, so parang panalangin niyo po na maraming tumulong sa atin. Alam niyo po, pag gumigising ako and bago ako matulog, I pray for people. Sabi ko, Panginoon, direct mo ako sa mga tao na makakatulong sa amin. Tama? Kailangan natin ng taong tutulong sa atin. Tama po. The same as kayo. Kailangan nyo ng tutulong sa inyo, di po ba? At ang inaasahan nyo kami ni na Mayor. Tama po ba? So, dagdagan nyo po yung panalangin nyo. Na sana, may tumulong din po sa amin. Tama po? So, pagtutulong-tulungan natin ang Mulanay. Alam ko, mahirap po kayong bayan. San Francisco, San Andres, San Narciso, may hirap pong bayan. Ibig sabihin po, mahirap ang buhay ng mga tao. Tama po? Okay. So, wag po kayong susuko. Naiyak tuloy ako. Dala ng hilo. Pasensya na po kayo. Bagaman ako'y umiiyak, hindi ibig sabihin ako'y mahina. Okay. Naglalabas lang po ako ng, I think it's more of, just gusto ko lang po ng kausap na ma-share ko sa inyo na ang hirap po ng buhay.
Okay, no. Mahirap. Mahirap. So, sasagot sa akin ng daughter ko, pagka umuwi po ako ng Manila at sasabihin ko, ate, pagod na ako, ganyan. Dami kong problema. I mean, hindi ko problema. Ibig sabihin, daming problema. Sasabihin niya, di ba pinili mo yan? Yan. Yan. So, tatahimik na po ako. Sabi ko naman sa kanya, ate, nagbe-ventilate lang ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo at maihinga sa'yo ng ganito. Ay, sige, mamaya. Pagkausap ko na yung dalawa kong boys, iiyak naman ako. Kuya, pagod na ako. Kaya mo yan. Dami mo nang pinaghirapan pinagdaanan, kinaya mo na, your 50s and ganyan. Kaya mo yan. No? So, tapos wala na. So, pag uwi ko po ngayon, masaya ako kasi nahinga ko po sa inyo lahat ang aking damdamin. Yun. So, gusto ko po ibalita sa inyo, bagamat ang daming limitasyon, may maganda kaming balita, at least bago po kami umalis ng Mulanay, na kanina pagdating ko pa lang po sa San Pedro, sinasabi ni Mayor, and I know yung boses niya na talagang frustrated and desperate siya to have. At sinabi, in-announce ko po doon sa pinanggalingan namin na sana mailapit sa inyo ang serbisyong pangkalusugan. Wala man pong ospital, pero bibigyan namin kayo ng pasilidad na meron po na doktor, yung doktor ninyo, na magkaroon po ng laboratorio, katulad ng x-ray, ng ECG, na eksaminasyon ng dugo, magkaroon din po ng gamot na maibibigay sa inyo ng libre. Yun po ang tawag primary healthcare services. Okay? Sa ibang bayan po, napapakinabangan na yung mga ginawa po namin at saka binigay po ng Department of Health. No? So, gusto natin equal opportunity. Ibig sabihin po, kung nararanasan ng nasa ibang bayan, dapat po walang maiiwan at walang mapapabayaan. At yun ang sinabi namin sa inyo ni na Vice Gov noon at saka ni na Kong Reynan. Tama po? So, hindi kami titigil. So, magkakaroon po kayo. Babalik kami dito. Ako siguro, baka makabalik dito by May. Punong-puno po schedule ko talaga. Para po doon sa paghahanda ng gagawin, ihanda po namin ni Kong Reynan tsaka ng Provincial Engineering and DPWH para po magawa po yung Super Health Center or Primary Care Health Center po ninyo. Super Health Center. Okay? Ngiti naman kayo. Ayan, happy. Oo nga, kanina si Mayor po pinatalon ko sa tuwa. Okay? So, yun lang po. Ano pang idadagdag natin? Yun pong yung Bonpen District Hospital, may mga pagkukulang, kahinaan, wag po kayong basta magagalit, no? Alam mo po, pagka may nagpo-post sa Facebook, naiiyak ako, no? Kasi nga, alam ko na yun ang mukha ng pamahalaang pandalawigan. But, may mga bagay na hindi namin control, no? So, at sana maging maunawain din po kayo na mamamayan. Sa mga hindi po ninyo magandang naranasan, open po ang tanggapan ko. Nandyan po si Mayor, nandyan po si JJ, si VG. Sabihin nyo po, wag nyo pong i-post sa Facebook, no? Kasi ang sinisira nyo po ay ang buong kabuuan na hindi naman po talaga yun ang kabuuan. Tama po? Yung isang pagkakamali ng isang manggagawa ay hindi po pagkakamali ng lahat. So, ang gagawin po nila, itatag po nila na parang to call my attention, no? So, but we learn from the experiences. Natututo po kami. Ang hiling lang namin sa inyo ay, pagka ganoon, ay lumapit at ikwento ang inyo pong hindi magandang naranasan. At definitely, lahat po yan, ang bilis po ng action ng Provincial Health Office at mismo ng aking tanggapan, ang legal office, ang bilis po namin. Hindi po tumatagal yan ng 1 linggo, action kaagad sila, no? So, ganun tayo, nag-uusap-usap tayo, no? Para na gagawan po natin ng paraan yung problema po ninyo. So, work on progress, tinulungan po tayo ni Senator Amy para po mabigyan po ng bagong gusali yan. Nagsulat na po ako sa DOH, para po sa doktor, may dadating pong bagong doktor diyan, bagaman ginagawa po yung building. Tapos nagsisika po kami na ang gamit kompleto. So, yun lahat ay struggle, no? Pero nalalampasan araw-araw. So, yun po yung isa.
Pagpapaaral ng inyo pong mga anak, may mga educational financial assistance, hintayin po ninyo yung schedule, yung nakatanggap last year, yung hindi nakatanggap na applicants because nawala na po ang pondo talaga at kulang ang pondo. So, mag-start po kami mag-pay out this coming siguro mga May, June, July, August. Dire-diretso po kami ng pagpapatawag po, no? So, i-inform nyo na lang po kung meron po taga dito sa inyong barangay. Meron po kami libreng pagpapaaral ng doktor. Sana po may taga-Mulanay na mag-aral. Kasi kaya po kami hirap mag-encourage po ng doktor na pupunta dito malayo. Kung hindi po sila taga rito, ayaw nilang pumunta po dito. Tama po? So gusto po namin magkaroon ng maraming nurses galing dito, medtech galing dito, pharmacist galing po dito. Magkaroon po ng doktor galing po sa Mulanay. May program po tayo nun. Okay? Full scholarship po. At gusto kong sabihin sa inyo, kahit di pa binibigay ni CHED yung permit, alam ko, ibibigay na nila yan. By July or August opening, magbubukas na po ang College of Medicine sa SLSU Lukban. Okay? Yes po. So, malapit na kung meron po kayo. Okay? So, I think marami na akong sinabi. Kainin na natin itong nasa lamesa na to para mawala ang ating pagod. Maraming salamat po sa suporta ng mga taga-Mulanay dahil kami po ni Vice Gov, landslide po dito kasama si Kong Reynan. Si Bukal JJ, gagawin nyo na pong landslide. Tama po? Mahina ang sagot. Damihan mo ang baba. Damihan mo ang baba. Okay, sige po. Hindi po, napakasipag po na bukal. At kung sino man po yung endorso namin ni na Kong Reyna na pangalawang bukal, sana tatangkalikin din po namin kasi kasama namin kailangan namin yung kasama pareho ng vision para sa ating lalawigan at para sa inyong bayan. Okay po? Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat sa ating ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan! Maraming salamat po sa lahat ng mga magagandang balita at mga proyekto para po sa ating mga mamamayan dito sa bayan ng Mulanay. At yes, ito, meron po tayong mga merienda para sa inyong lahat. Wala pong aalis. May gusto mong magtanong? Taas po ang kamay, lalapit na lamang po ako. Ito na po yung pagkakataon natin, katanungan para po sa ating ina ng lalawigan. Huwag na po tayong magkahiyaan pa, ito na po yung pagkakataon natin. Taas lang ang kamay. Meron? Pinipilit. Sige, okay? May tatanong? Wala naman po. Ay, wala pong magtatanong kay Governor. Ito na po yung pagkakataon natin. Wala. Okay lang po ba? Hingi kami ng souvenir picture para po sa ating lahat. Tayo po tayong lahat. Para sa group picture. Ito po ay ating i-upload sa Provincial Government of Quezon FB page. Kaya naman, wag po ninyong kalimutan i-follow at i-like ang ating Facebook page. At syempre, ang ating Facebook page ni Governor Dr. Helen Tan. Dr. Helen Tan, FB page para maging updated po tayo sa mga kaganapan ng ating ina ng lalawigan. Gayon din sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Okay po. Sige po. Tayo na po tayong lahat. Sama-sama na po tayo dito. Okay. Tayo lang po tayo. Lalapit din po dyan si Governor. Okay po, pakita ang pinakamaganda mga ngiti. Ngiti camera. 1, 2, 3. Thumbs up po tayo sa sakano kamay. 1, 2, 3. Gong, okay lang po ba? Request din po nila dito sa kaliwang bahagi natin. Sige po, tayo na po kayo lahat. Tayo na. Saya nila, oh. Compress na po tayo dito. Compress na po tayo.
ito, ma'am? Actually, kung nakita nyo po, ilog talaga yon eh. So, very important kasi dalawang barangay pa yung nagko-connect dito and yung barangay road hindi pa okay. So, pag umuulan talaga sobrang putik daw. Mga 3 kilometers pa daw yan. Paikot papuntang bayan. So, ito temporary access. At least yung motorsiklo, nakakadaan dito, then medyo malapit na siya sa highway. So, mahalaga sa mga tao, yung access nila going doon sa bayan kasi syempre, papunta sa school, papunta sa ospital, paglalabas ng kanilang mga produkto ay very important to. So, we're very happy na meron tayo nito. Yung pagka umuulan ng malakas, I'm sure stranded sila lahat diyan. Or ang option nila, malayo, yung 3 kilometers. Ma'am, may mga nanonood sa atin ngayon na may problema rin doon sa mga hanging grids. Ano? Paano po sila magkakaroon ng ganito kagandang hanging grids? Actually, dire-diretso naman kami. No? Ako all over Quezon. Basta may nailapit na ganito, ni-schedule lang namin na maipagawa. No? So, mayroon tayong mga satellite office sa bawat bayan. Maglapit lang sila doon. Pagka medyo natatagalan, tingin nila parang hindi na-actionan, pwede naman silang pumunta sa Kapitolyo para makipag-ugnayan. So, ano naman tayo, laging bukas ang ating opisina. Hindi lang talaga kayang sabay-sabay. Ma'am, last question. Ma'am, may mga comment kanina ka pa madaling araw, hindi daw ba napapagod si Governor Duterte? At bakit naging madamdamin daw kayo sa speech nyo ngayon? Well, yung pagod, napapagod, walang taong hindi napapagod. Pero kasi ito yung nagpapasaya sa akin eh. Pagka pumupunta ako ng barangay, nakakausap ang mga tao at saka nakakakwentuhan, nakikita maraming tao. So masaya, no? So madamdamin kasi siguro dahil sa sobrang dami ng problema na inilalapit, na nagpatong-patong siya and halos parang kung tingnan mo, wala ka nang makitang pamaraan saan ka kukuha ng pondo. Although, yung sariling sikap naman nandun, pero hindi siya sky's the limit. Alam mo yon yung parang ang hirap-hirap na may taong naghihintay, pero pakiramdam mo wala kang magawa. So, I think that's one, bakit ako naging emotional. Is because makikita mo sa mga mata ng mga tao na they're longing to see you. And then, parang gusto mong ipaliwanag sa kanila na hindi madali na maging ina ng lalawigan at makuha ang kanilang pangunawa na ito ang ginagawa natin para nauunawaan nila no, yung tinatakbo ng ating pamumuno sa buong lalawigan. Pero ma'am, tuloy-tuloy ang serbisyong tunay at natural, hindi napapagod? Of course! Wala po yan. Hindi po tayo titigil. Sabi ko nga sa kanila, hanggat kaya ko ay tayo po ay patuloy. Nagmumultitasking po tayo, office, lalabas, punta sa barangay. Pero ito yung lagi ko nami-miss, yung pumunta sa barangay. So dire-diretso po ang serbisyong tunay at natural, buong lalawigan. But actually, lampas na nga po tayo na buong lalawigan. Kahit saan naman tumutulong tayo. Maraming salamat po, Governor. Thank you! Kain na tayo! Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsipagdala. And congratulations po muli sa ating tatlong barangay. Yes, ang mga makakagamit ng ating pinakabagong Bagupay Latanen Hanging Bridge. Muli po,